ay nararanasan ang tinatawag na autumnal equinox kung kailan magkapantay ang haba ng araw at ang haba ng gabi. Pagkatapos nito, asahan na raw ang mas mahabang gabi. Nakatutok si Mari Zumali. Sabto 11:03 kaninang umaga tumapat ang araw sa intersection ng ecliptic at celestial equator o pantay na pantay yung level ng araw sa equator ng mundo. Kaya nararanasan natin ngayong araw ang tinatawag na autumnal equinox. Ibig sabihin, sa mga bansa na sa equator, pantay ang haba ng araw at gabi. Ngayong araw din natin makikita ang pagsikat ng araw sa eksaktong silangan at paglubog sa eksaktong kanluran. Ang naganap na autumnal equinox ay hudyat na ng pagsisimula ng mas mahabang gabi kaysa sa araw. Ito rin ang dahilan kung bakit mas lumalamig na ang panahon kapag papalapit na ang Pasko. Yung concentration ng sunrise ay nasa southern part na ng hemisphere. So dito tayo nasa north, so may ka-experience na tayo ng mostly mas malamig na panahon. 2 beses kada taon nararanasan ng equinox, tuwing autumnal o fall, pagpasok ng taglamig sa Setyembre, at vernal o spring kapag Marso sa pagpasok naman ng tag-init at pagsisimula ng mas mahabang araw naman kaysa sa gabi. Pero pambihira ito maituturing ngayong taon dahil pagkatapos lang uli ng 20 taon tsaka pumatak sa autumnal equinox ang full moon o harvest moon. Yung nag-aani na sila. Then kahit na medyo sunset na, maliwanag pa rin dahil nga tinatawag yung sa harvest moon, yung sa diretso pa rin yung kanilang pag-aani dahil maliwanag pa rin. Magiging pinakamahaba ang gabi sa December 21 kung saan mararanasan ang tinatawag na winter solstice. At dahil full moon, ipinagdiwang ng ilang mid-Asian countries ang Harvest Moon o Mid-Autumn Festival. Makulay, masaya, at masarap na selebrasyon. Sa South Korea, hindi nawala ang tradisyonal na mga sayaw at pagtugtog ng drums. Nariyan din ang ilang palaro para sa mga bata gaya ng jumping game. May ilang chikiting naman na sumabak sa paggawa ng mooncake. Animo yung mga little bakers na tuwang-tuwa sa kanilang ginagawa. Ipinagdiwang din ang festival sa China. Naglipa na roon ang mga makukulay at iba't ibang disenyo ng lanterns. Pero hindi syempre mawawala ang nakagisnang red lanterns. Ibinida rin ang paggawa ng mooncake sa ibang bahagi ng bansa. Halos ganito rin ang eksena sa selebrasyon sa Vietnam. May mga chikiting na enjoy sa mga palaro at sa panonood ng Dragon Dance. At syempre, di nawawala ang pamimigay ng regalo at mooncakes. Sa gabi ng Harvest Moon o Mid-Autumn Festival, pinaniniwala ang pinakamaliwanag ang buwan sa taon na siyang hudyat ng masaganang ani. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.